Maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang thriller and crime movie, na pinamagatang Eastern Promises na ipinalabas noong 2007. Nagsisimula ang pelikula sa isang tahimik na gabi sa London kung saan makikitang pumasok ang isang binatang Turkish na si Ekrem sa isang barberya na pagmamay-ari ng kanyang tiyuhin na si Azim. Pagdating niya, agad niyang nilock ang pinto, isinara ang kurtina, at pinalitan ang karatula ng closed. Sa loob, ipinakilala si Ekrem sa isang lalaking Ruso na nagngangalang Soyka, ngunit makikitang siya'y naiilang. Binigyan siya ni Azim ng isang matalim na labaha at hinimok siyang isakatuparan na ang kanilang plano ng walang pag-aalinlangan. Bagamat nag-aatubili, pinatay ni Ekrem si Soyka sa pamamagitan ng paghiwa sa kanyang leeg. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod, isang payat at batang babaeng Ruso na si Tatiana ang makikitang naglalakad na pumasok sa isang pharmacy at humihingi ng tulong. Sa kasamaang palad, hindi siya pinansin ng parmasyutiko dahil inakalang siya ay isang adik. Habang dumadaloy ang dugo sa pagitan ng kanyang mga hita, bumagsak si Tatiana at agad na dinala sa ospital. Ilang sandali pa, makikitang nagsagawa ng emerhensyang operasyon ang mga doktor at nailigtas ang kanyang sanggol, ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaligtas si Tatiana. Pagkatapos nito, iniulat ng isang midwife na may dugong Ruso at Briton na si Anna ang pagkamatay ni Tatiana at kusa niyang inaako ang responsibilidad na alagaan ang sanggol. Pagkatapos ng kanyang night shift, umuwi si Anna sa kanilang tahanan kung saan kasama niya ang kanyang inang si Helen at ang kanyang lesenggerong tiyuhin na si Stepan. Kinaumagahan, sa araw ng Pasko, iniabot ni Anna sa kanyang tiyuhin ang isang diary na kinuha niya mula sa bag ni Tatiana at hinimok itong isalin dahil nakasulat ito sa wikang Ruso. Tumanggi si Stepan at pinagalitan si Anna sa pagkuha ng gamit ng patay, ngunit ang tanging iniintindi ni Anna ay ang makahanap ng tamang mag-aalaga sa sanggol ni Tatiana. Habang binubuklat ni Anna ang diary, natagpuan niya ang isang business card ng isang restaurant na tinatawag na Trans-Siberia, ang kaisa-isang palatandaan na meron siya. Lingid sa kanyang kaalaman, ang restaurant ay pag-aari ni Semyon, isang makapangyarihang pinuno ng Russian Mafia. Lumipat ang eksena kay Kirill, anak ni Semyon, at kay Nikolai, isang tapat na tsuper at tagapagpatupad ng pamilya. Kasabay nito, ipinarode ni Anna ang kanyang motorsiklo sa labas ng restaurant. Sa sandaling iyon, inutusan ni Kirill si Nikolai na sunduin sina Azim at ang kanyang asawa at dalhin sila sa restaurant. Habang umaalis si Nikolai, kumatok si Anna sa pinto at mainit siyang sinalubong ni Semyon. Ipinapakita na abala ang restaurant sa paghahanda para sa isang malaking selebrasyon. Habang nagaganap ito, pinapanood ni Semyon ang kanyang mga apo habang nahihirapang tumugtog ng violin at mahinahong ipinakita kung paano ito dapat tugtugin. Maya-maya, iniabot ni Anna kay Semyon ang business card na nakuha niya sa diary ni Tatiana, at tinanong kung alam niya kung saan maaaring matagpuan ang mga kamag-anak ni Tatiana upang matulungan sa pag-aalaga ng sanggol. Sa kasamaang palad, sinabi ni Semyon na hindi niya kilala ang babae at humingi ng paumanhin na hindi siya makakatulong. Nang mabanggit ni Anna na maaaring may matuklasan pa siya kapag naisalin ang diary, nag-alok si Semyon na siya na mismo ang magsalin nito at iminungkahi na bumalik siya sa restaurant kinabukasan ng gabi. Bago umalis si Anna, sinigurado ni Semyon na tanungin kung saan siya nagtatrabaho, palihim na nangangalap ng impormasyon. Samantala, huminto si Nikolai sa isang restaurant kasama sina Azim at ang kanyang asawa. Naghintay si Nikolai sa kanyang sasakyan sa labas, malapit sa motorsiklo ni Anna. Paglabas ni Anna, pinuri ni Nikolai ang motorsiklo at tinanong kung nais ba niya itong ibenta. Ngunit tumanggi si Anna, ipinaliwanag niyang pag-aari iyon ng kanyang ama at may sentimental na halaga sa kanya. Pagkatapos ay casual na tinanong ni Nikolai kung gusto niyang uminom pero hindi siya pinansin ni Anna at agad na umalis. Kinagabihan, habang kumakain si Anna kasama ang kanyang pamilya, walang preno siyang tinanong ng lasing niyang tiyuhin na si Stepan kung gaano pa siya katagal mananatili sa kanila. Nasaktan si Anna sa sinabi nito kaya't umalis siya sa mesa na halatang masama ang loob. Sinundan siya ni Helen at sinabing maaari siyang manatili hanggat gusto niya. Ipinapakitang kakahiwalay lang ni Anna sa kanyang kasintahan kaya siya pansamantalang naninirahan sa kanyang pamilya. Samantala, sa restaurant, masaya ang kapaligiran habang umiinom at nagsasaya ang mga tao. Ilang sandali pa, nakatanggap ng tawag si Kirill at matapos kumpirmahing ligtas na, sinenyasan niya si Azim na ayos na ang lahat.
Pagkatapos ay inihatid ni Nikolai sina Kirill at Azim papunta sa barberya kung saan iginiit ni Azim na maghintay si Nikolai sa labas dahil hindi niya ito pinagkakatiwalaan. Ngunit hindi inaasahan, sinuway siya ni Kirill at sinabi na si Nikolai ay nagtatrabaho para sa kanya at dapat sasama siya sa kanila sa loob. Sa loob, sinalubong sila ni Ekrem na tuwang-tuwa sa natanggap niyang mga tiket sa laban ng Chelsea FC football team. Sa sandaling iyon, pinaalis siya ni Azim palabas ng pinto at sinigurado sa iba na hindi magsasalita si Ekrem tungkol sa kanilang presensya. Maya-maya, nagtungo ang tatlo sa isang freezer kung saan nakatago ang bangkay ni Soyka. Nang makita ito, sinabi ni Kirill na parang kapatid niya si Soyka, ngunit tila iba ang sinasabi ng kanyang ekspresyon. Inilapag ni Nikolai ang bangkay sa mesa at ginamit ang hair dryer upang ito ay matutunaw dahil nagyelo ito. Pagkatapos, pinaalis niya si Azim dahil magiging madugo na ang susunod na bahagi ng trabaho. Hindi inaasahan, pinatay ni Nikolai ang kanyang sigarilyo sa dila ni Soyka bago putulin ang mga daliri nito at bunutin ang mga ngipin. Pagkatapos nito, nagtungo sina Nikolai at Kirill sa tabing ilog kung saan itinapon nila ang bangkay ni Soyka na nakabalot sa tubig at pinanood itong lumubog. Samantala, kinakabahang binuklat ni Stepan ang diary ni Tatiana. Binalaan niya si Anna na mag-ingat sa diary matapos mabasa ang mga nakakabahalang salitang tulad ng panggagahasa, prostitusyon, at mga karayom. Sa ibang lugar, natagpuan na ng mga pulis ang bangkay ni Soyka. Habang sinusuri ito ng pangunahing investigador, nakilala niya si Soyka bilang miyembro ng malupit na Russian Criminal Brotherhood na tinatawag na Bory Zakon. Ayon sa kanya, bawat tato sa katawan ni Soyka na ipinagawa habang nasa kulungan sa Russia ay may mahalagang kahulugan. Matapos niyang basahin ang mga tato, napag-alaman niyang si Soyka ay isang mataas na kapitan na walang kinatatakutan. Nakatagpo rin siya ng isang liham sa loob ng jacket nito, na nagdagdag ng isa pang palaisipan sa kaso. Samantala, dinalaw ni Anna si Semyon sa restaurant at iniabot sa kanya ang kopya ng diary ni Tatiana. Ipinaliwanag niya na ang orihinal na diary ay ibibigay niya sa anak ni Tatiana kapag siya ay nasa eksaktong gulang na. Gayunman, sinabi ni Semyon na masyado siyang lasing para isalin ang diary ng gabing iyon at nangakong gagawin ito kinabukasan kapag siya'y nasa maayos na kondisyon. Tinanong niya si Anna kung saan ito nakatira upang ihahatid na lang niya bukas ang nakasalin na diary pero tumanggi si Anna na ibunyag ang kanyang tirahan. Habang paalis si Anna, dumating si Nikolai sa pintuan kasama ang labis na lasing na si Kirill na halos hindi na makalakad. Naiinis, isinara muna ni Semyon ang pinto sa kanila pero sa huli ay nakapasok rin sila. Bumagsak si Kirill sa sahig at inilapat ang ulo sa sapatos ni Nikolai. Galit na galit si Semyon at nilapitan ang kanyang anak, saka ito paulit-ulit na sinipa. Sinubukan ni Nikolai na pigilan siya pero inutusan siya ni Semyon na lumayo. Ibinunyag dito na si Semyon ang pinuno ng Bory Zakon, isang makapangyarihang Russian mafia na nagkukubli sa likod ng kanyang lehitimong negosyo. Sa labas, napansin ni Nikolai na nahihirapan si Anna na paandarin ang kanyang motorsiklo sa ulan. Nang hindi niya mapaandar ang motorsiklo, inalok siya ni Nikolai nang sakay pauwi gamit ang kanyang limousine, sabay sabing hindi siya mapapatawad ni Semyon kung hahayaan niyang maglakad si Anna sa ganoong panahon. Habang nasa biyahe, kinulit siya ni Anna tungkol kay Tatiana, ngunit sinabi ni Nikolai na wala siyang alam at siya'y isa lamang driver. Pagkarating sa bahay ni Anna, tinanong niya kung ano ang kapalit ng kabaitan ni Nikolai. Sagot niya, ituring na lamang daw itong pamasko. Pagkababa ni Anna, pumunta sina Nikolai at Kirill sa isang bahay aliwan para ipagpatuloy ang kanilang gabi. Habang sumusunod si Nikolai sa utos, iniwan siya ni Kirill sa loob at tuluyang umalis si Kirill sa loob ng bahay aliwan. Nabighani si Nikolai sa isang napakagandang awitin na inawit ng isang Ukrainian na patutot na si Kirillenko. Dahil dito, binigyan niya ito ng bungkos ng pera at sinabihang ipagpatuloy pa ang kanyang buhay. Sa ospital naman, inaalagaan ni Anna ang anak ni Tatiana, na pinangalanan niyang Christine. Dahil sa matinding emosyon, isiniwalat na kamakailan lang ay nawalan ng anak si Anna, kaya't may mas personal na dahilan ang kanyang koneksyon sa sanggol. Hindi inaasahan, biglang dumating si Semyon at sinabi kay Anna na naisalin na niya ang diary. Mukha siyang balisa dahil binanggit ang pangalan ni Kirill ng maraming beses na nagdedetalye ng kanyang pagkakasangkot sa mga ilegal na gawain. Nakiusap si Semyon kay Anna na huwag dalhin sa pulis ang diary, iginiit niyang mabuting bata si Kirill na naligaw ng landas matapos mamatay ang kanyang ina.
Nangako rin siya na ang bahala na humarap kay Kirill. Samantala, si Stepan, isang dating ahente ng KGB na may malalim na kaalaman sa Boris Zakon, ay lalong nag-aalala para sa kaligtasan ni Anna. Sa sarili niyang pagsasali ng diary, natuklasan niya ang mga nakakagulat na katotohanan, itinulak ni Kirill si Tatiana pababa sa hagdan at binugbog siya nang tumanggi ito sa kanyang tangkang pag-atake. Mas nakakakilabot pa, nalaman na si Semyon pala ang nangharas kay Tatiana at siya rin ang tunay na ama ni Christine. Sa sandaling iyon, ibinahagi ni Anna ang pagkikita nila ni Semyon, at nagkasundo silang ang pagbibigay ng diary sa kanya ang tanging paraan para masigurong ligtas at maayos ang kalagayan ni Christine. Sa likod ng restaurant, nakitang inaayos ni Nikolai ang motorsiklo ni Anna nang tinawag siya ni Kirill. Tila may dumating na delivery ng second-hand na alak mula sa truck. Sinabi ni Kirill kay Nikolai na nakausap na niya si Semyon tungkol sa pagpapasok sa kanya sa mas malalim na bahagi ng kanilang import-export na negosyo, at nangakong bibigyan siya ng promosyon at lugar sa pamilya. Ngunit biglang dumating si Semyon at sinampal si Kirill nang matuklasan niya na si Kirill pala ang nasa likod ng pagpatay kay Soyka. Nang malaman ni Semyon na si Nikolai ang naglinis ng gulo, pinuri niya ang katalinuhan nito at nagsimulang mas magtiwala sa kanya kaysa sa sarili niyang anak. Gayunpaman, kinilala rin ni Semyon na ang mga kapatid ni Soyka ay lubhang mapanganib at hindi dapat maliitin. Samantala, nagkape sina Anna at Helen sa isang kafe kung saan hindi inaasahang sumama sa kanila sa mesa si Nikolai. Si Stepan, ang tiyuhin ni Anna at isang dating KGB captain, ay kinakalaban si Nikolai at pinaaalalahanan siya na alam niya kung paano makitungo sa mga kalalakihang tulad ni Semyon. Habang humuhupa ang tensyon, hinihingi ni Nikolai ang diary. Nang sa wakas ay makuha niya ito, tumanggi si Nikolai na ibigay ang address ng pamilya ni Tatiana at bigla itong umalis. Sa kabila nito, sinundan siya ni Anna palabas at nagmamakaawang humingi ng address upang makahanap ng ligtas na tahanan para sa bata. Sa hindi inaasahan, malupit na tinatakot ni Nikolai si Anna at binalaan siyang wawasakin niya ang kanyang tahimik na buhay kung hindi niya ititigil ang pag-imbestiga. Dahil dito, galit na dinuraan ni Stepan si Nikolai sa mukha. Malamig na binawi ni Nikolai ang paghihiganti sa pamamagitan ng pagbabanta na papatayin si Stepan sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang mga daliri sa lalamunan ni Stepan. Hawak ang diary, bumalik si Nikolai sa restaurant ni Semyon at inabot ito sa kanya. Nagkaroon ng lakas ng loob si Semyon dahil muli niya itong nakuha, ngunit nag-aalala siya nang malaman niyang nabasa na ni Stepan ang nilalaman nito. Iniutos ni Semyon kay Nikolai na patayin si Stepan gamit ang anumang paraan. Inihayag din na pinatay si Soyka dahil sa pagpapakalat ng mga chismis tungkol sa sexualidad ni Kirill. Mamaya, ibinuhos ni Semyon ang vodka sa diary at sinindihan ito, sinusunog ang mga ebidensya. Sa kabilang banda, si Anna ay makikitang umuuwi mula sa trabaho kung saan siya nilapitan ni Nikolai na inayos ang kanyang motorsiklo. Ibinigay ni Nikolai sa kanya ang address ng pamilya ni Tatiana ngunit pinaalalahanan siyang hindi ito lugar para sa isang batang babae upang magkaanak. Iminungkahi ni Nikolai na si Anna na lang ang mag-alaga kay Christine. Kinabukasan, huminto si Ekrem sa isang sementeryo sa kanyang pag-uwi mula sa London Derby sa pagitan ng Chelsea at Arsenal. Umihi si Ekrem sa libingan ni Soyka at hindi inaasahang nilapitan siya ng dalawang lalaki, isa sa kanila ay kapatid ni Soyka. Bilang resulta, sa gitna ng araw, pinatay nila si Ekrem sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang lalamunan, bilang paghihiganti sa pagkamatay ni Soyka. Bumalik sa restaurant, nasisiyahan si Semyon sa isang klasikong awit ng Russia na tinutugtog ng isang accordionist at siya ay sinabihan na dumating na si Azim. Dinala ni Azim ang masamang balita, pinatay ng kapatid ni Soyka si Ekrem. Ayon sa balita, napagpasyahan ng kapatid ni Soyka na hindi patayin si Azim ngunit humiling sila na ibigay ni Semyon si Kirill kapalit nito. Sa oras na iyon, inamin ni Azim na mas natatakot siya kay Semyon kaysa sa mga kapatid ni Soyka kaya't tapat siya sa kanyang mga sinabi. Hindi natuwa si Semyon ngunit inutusan si Azim na ipaalam sa mga kapatid ni Soyka na susunod siya sa kanilang mga hinihingi. Hindi nagtagal, nakita si Nikolai na sinusundan si Stepan papunta sa kanyang bahay. Ilang sandali pagkatapos nito, pumasok siya at pinatay si Stepan. Nang gabing iyon, naghihintay si Anna sa labas ng restaurant nang dumating sina Nikolai at Kirill. Inutusan ni Kirill si Anna na umalis at inutusan si Nikolai na layuan siya.
Nagmakaawa si Anna at sinabi na si Tatiana ay 17 taong gulang lamang, ngunit biglang nagalit si Kirill sa kanya. Bago umalis, muli na naman binigyan ni Nikolai ng babala si Anna na huwag makialam sa bagay na iyon. Habang naglalakad sila ni Kirill sa kusina, binanggit ni Kirill na ni-raid ng mga pulis ang bahay aliwan at nagtanong tungkol sa isang babae na ang pangalan ay Kirilenko. Pagkatapos, nakipagkita sila kay Semyon, na hindi pinansin si Kirill at nakipag-usap kay Nikolai ng pribado. Dahil dito, naglakad palayo si Kirill na medyo nasaktan at nagpunta sa ibaba upang mag-isa at magpakalasing. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Nikolai kay Semyon na pinatay niya si Stefan, na ikinatuwa ni Semyon. Mamaya, sumama si Nikolai kay Kirill sa ibaba para mag-inom kung saan ibinahagi niyang inalok siya ni Semyon ng pagkakataong magkaroon ng star tattoo, isang tanda ng karangalan, at tinanggap niya ito. Sa puntong iyon, niyakap siya ni Kirill at nagsinungaling na nagsasabing siya ang nagmungkahi kay Nikolai ng tattoo. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang ilang miyembro ng Boris Zakon sa restaurant at sinalubong sila ni Semyon. Umupo si Nikolai sa harapan nila, naka-brief lang. Sa kanila sinuri ang mga tato ni Nikolai na nakuha sa kulungan, at tinanong ang kanyang kasaysayan sa krimen at ang background ng kanyang pamilya. Nalaman na iniwan ni Nikolai ang kanyang mga magulang at kalaunan ay binigyan ng star tattoos sa kanyang mga balikat at tuhod bilang simbolo ng kanyang katapatan at ranggo. Kinabukasan, nakipagkita si Nikolai kay Azim sa isang bathhouse upang pag-usapan ang negosyo. Binanggit ni Azim na ito ay isang paboritong lugar para sa mga pagpupulong dahil nakikita ng lahat ang isa't isa. Habang papasok si Azim sa restroom upang magbihis, biglang pumasok ang dalawang lalaki. Ipinakilala ni Azim si Nikolai bilang si Kirill dahil hindi alam ng mga lalaki kung ano ang hitsura ni Kirill. Hindi inaasahan, pinakawalan ng mga lalaki si Azim at hinarap si Nikolai. Nagkaroon ng matinding laban. Sa kabila nito, lumabas si Nikolai bilang nagwagi, pinabagsak ang dalawang lalaki. Pagkatapos sa ospital, nakita ni Anna si Nikolai na labis na sugatan. Nilapitan siya ni Anna at hinihingi ang impormasyon tungkol kay Stefan, at tinatakot siya na sasabihin niya sa mga awtoridad kung hindi magsalita si Nikolai. Walang ibang pagpipilian, inamin ni Nikolai na ipinadala siya ni Semyon upang patayin si Stefan, ngunit hindi niya ito itinuloy. Sa halip, ipinadala niya si Stefan sa Edinburgh at itinago siya sa isang guest house. Samantala, dumating ang inspector sa klinik na nakakita sa katawan ni Soyka at nakipag-usap ng pribado kay Nikolai. Napag-alaman na si Nikolai ay isang undercover na MI6 agent na itinatalaga upang pumasok sa Boris Zakon. Ang liham na inilagay niya sa damit ni Soyka ay isang ulat ng progreso ng kanyang misyon. Bukod dito, si Nikolai ang tumawag sa mga pulis upang tulungan si Kirilenko. Gayunpaman, parehong hindi natuwa ang Scotland Yard at ang KGB sa mga tato ni Nikolai na may mga bituin na itinuturing nilang labis. Paalala ni Nikolai sa kanila na ang kanilang prioridad ay ang pag-aresto kay Semyon, na responsable sa panghaharas kay Tatiana nang siya'y 17 taong gulang pa lamang. Iminungkahi din niyang gumamit ng DNA testing upang patunayan na si Semyon ang ama sa anak ni Tatiana. Samantala, si Kirill ay nakitang nagbabalon para sa isa pang party, nagbibiruan kasama ang kanyang mga pamangkin. Sa isang sandali, sa pamamagitan ng security camera, napansin ni Kirill ang mga sasakyan ng pulis na dumarating sa labas ng restaurant. Bilang tugon, agad siyang pumunta upang ipaalam ito sa kanyang ama. Nang umalis ang mga pulis, nalaman na nagpunta lamang sila upang kumuha ng blood sample kay Semyon, kaya't naguguluhan at natatarante si Kirill at Semyon. Sa ibang lugar, habang natatapos ang kanyang shift, nakita ni Anna si Kirill sa elevator na may dalang gym bag. Nang maramdaman niyang may mali, dali-dali siyang pumunta sa nursery ngunit natagpuan niya lamang ang mga bulaklak at wala na ang sanggol. Pinuntahan ni Anna si Nikolai at tinanong kung may alam siya kung saan dinala ni Kirill ang sanggol. Hindi talaga alam ni Nikolai, kaya't nagmamadali silang hanapin si Kirill na bumalik sa tabing ilog kung saan itinapon ang katawan ni Soyka. Sa sandaling iyon, nakita si Kirill na niyayakap ang sanggol sa kanyang mga kamay, nakaupo sa gilid ng tubig, na malungkot na humihingi ng tawad sa maliit na bata. Nang malapit na niyang itapon si Christine sa ilog, dumating sina Nikolai at Anna sa tamang oras. Sinabi ni Nikolai kay Kirill na malapit nang bumagsak si Semyon at hindi sila dapat pumatay ng sanggol. Hinimok ni Nikolai si Kirill na pumili sa pagitan ng kanyang sarili at ng kanyang ama.
Bumaliktad si Kirill, niyayakap si Nikolai at inamin na hindi niya alam na inilagay siya ni Semyon sa insidente sa bathhouse kanina. Pinatibay ni Nikolai ang kanyang kalooban at sinabi na nauunawaan niya, at ibinalik ang sanggol kay Anna. Sinabi ni Nikolai kay Kirill na panahon na upang siya na ang manguna sa pamilya, at iminungkahi na maaari silang magtulungan nang wala si Semyon. Pumayag si Kirill, sabik na nagmungkahi na magdaos sila ng isang party para ipagdiwang ang paparating na bagong taon. Pagkalipas ng ilang sandali, umalis si Kirill, naghihintay kay Nikolai na sumama sa kanya. Samantala, tinanong ni Anna si Nikolai kung sino talaga siya at kung bakit siya tumutulong sa kanya. Simple lang ang sagot ni Nikolai, hindi siya maaaring maging hari kung ang hari ay nandoon pa sa trono. Hindi inaasahan, nagkaroon sila ng isang maikling malambing na halik bago umalis si Nikolai upang sumama kay Kirill. Pagkatapos ng ilang panahon, ang eksena ay lumipat kay Helen at Stefan na nag-aayos ng mesa para sa tanghalian habang si Anna ay naglalaro kay Christine na opisyal na niyang inampon. Samantala, si Semyon ay nakabilanggo na at nahaharap sa hustisya para sa kanyang mga kasalanan laban kay Tatiana. Nagtatapos ang pelikula sa isang malungkot na kuha ni Nikolai na nag-iisa sa isang restaurant, malalim ang iniisip, at naguguluhan kung nais ba niyang maging pinuno ng mafia. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.